Lord Jesus Christ, hallelujah, Father God. We thank you, Jesus Christ, nga ano kami Lord, pinagdapita, Ginoo, Lord, na mag-iusa kami, Father God, sa magdagdag kami mo, Ginoo, Lord. Tanduga mo kasing-kasing, tanduga mo kalag, Lord, na natulog kayo, Father God. Father God, ang adlaw, Ginoo, Lord, ang adlaw, Ginoo, nga pasitugan ka, Father God. Dinigin ang adlaw, Ginoo, nga mga sabitan kayo, Ginoo. Yes, Father God, pasalo kami sa mga sala, sa mga buhat, Ginoo, Lord, sa tabi mo o sa gayaw, Ginoo, Father God, nakita, Lord, ang mga binuhatan, Father God. Lord, kaya mo puso kasing-kasing, Father God. Ilisig ka ba ilubon ng kasing-kasing, Ginoo, Lord. Kaya kayo sumupulong, Father God. Hindi ka may inuot sa mga tao, puso kayo, Ginoo. Father God, tabaho kami, Ginoo, Lord, mag-umpay kami sa pulong. Musunod kami, Father God, sa mga pulong, yung bihanap na namo, Ginoo. Yes, Lord, for the Spirit, Jesus Christ, yung isabo kayo, Ginoo, mga katubo, Ginoo, Lord. Father God, dapat ang paminawon, ang tingong sa balang Espiritu, Ginoo, Lord. Mga mga tandog sa mga kasing-kasing, Father God. Yes, Lord, di kami makausap na nila, Father God. Di kami makapagawas, di kami din sa episode, Ginoo, kung ikaw ngayon, Father God, Ginoo. Pag-uwa ng kasing-kasing, pag-uwa ng nauna, Father God, Ginoo. Lagi silang tulong kayo, Father God. You are the way, the truth, and the life, Father God, Ginoo. Thank you, Jesus Christ. Sa kamang Lord, kabahay kami, sa pagkabuhaton karon, kaya ikaw kayo mahimuot, sa pag-ampot, sa mga pagkain, Father God. Salamat, Ginoo, Lord, in tanan, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Sa karon, ang talaga po ng hotel diya sa Ginoo. Amen. Sa ating pagpapot na makamot na isun. And then, let's all sing. Praise and
kita sa pagkaya sa Ginoo. Sa tagay abrihan, pag-ayot at kasing-kasing, at tagay awitan, pag-ayot ang buhay nga Diyos. Kay ang Ginoo nasayod siya. Gusto mga kaawa, nagmatag-along sa pagkaya at sa pagkampo. So let's all sing this together. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our heart begins to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Set us love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is the faithfulness, O Lord. Great is the faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is the faithfulness, O Lord. Great is the faithfulness. Great is the faithfulness. Yes, hallelujah, Jesus. Lord, masahay ka talaga. Nga nakita kami sa pasensya, Ginoo. Nagsangkad kami sa munglanan, talaga. Sa karoon ng sun. Pagpalay kita sa pangita, sa presence, sa kabuhi ng Diyos. Nakita kayo sa Ginoo. Kung saan niyo magpangalagan, ang aming buhi ng Ginoo. So let's all sing. Kung nagpapamuta mo, Ginoo.
Mag-ampo ta diha sa Ginoo. Pwede mo kami gipangayo na sa Ginoo. Ay mo kaulaw ang musampit. Sa karon mag-ampo ta. Let's pray. Please shout this, Lord, Lord, Lord. Lord, Lord, Lord Jesus Christ, hallelujah, Paligan. Salamat, Ginoo, Lord, sa pagtabang ka namong Paligan. Ginoo, Ginoo, Lord, ang mga tao nakadugog sa imong pulong. Natin kay Paligan sa among pag-guide, Lord. Nga matangin lang kasing-kasing Paligan. Kasi sa tinuan na lang Paligan nga nakita kami na kanino, Ginoo. Tinuod lang Paligan, dito mo na kaya, Lord. Kung wala ka namo, Paligan, Ginoo. Sa tinuod lang Paligan, ikaw lamang, Isus, ang makausog sa mga kinabuhi, Paligan. Dili ang mga butang sa kalibutan, Ginoo. Dili ang nahog, Paligan. Dili ang posisyon, Ginoo, Lord. Dili ang bahante, Paligan, Ginoo. Kundi ikaw lamang, Paligan, Ginoo. Lord, you are the way, the truth, and the life, Paligan, Ginoo. Ikaw ang dalay, Paligan. Ikaw paikon sa langit, Paligan, Ginoo. Lord, pasalo kami sa mga sala, karon, Ginoo. Bisan anak mo, karon, Paligan. Bisan karang karon, Ginoo. Lord, di makasugid sa tiganay sa mga baba, Paligan, at panaligaw, Lord. Imong nakita, Ginoo, Lord. Kasi nga subo, naguol, Paligan, Ginoo, Lord. Tabayan kami, Paligan. Sprinkle the blood of Jesus Christ. Pour the Spirit, Ginoo, Lord. There is power in the blood of Jesus Christ. Ikaw makausap ka ng tanan. Ano tayo pinagay, Paligan, sa presidente, Ginoo, Lord. O mga pulis pa na, Ginoo, Lord. O mga milyoner, Paligan, Ginoo. Ikaw, Paligan, makausap ka nila, Ginoo. Salamat, Paligan. Ikaw mag-suporta, Ginoo. Ikaw mag-provide, Paligan, sa financial, Ginoo, Lord. Na pinanglaman ng adlaw, Paligan, Ginoo. Sa karoon, Ginoo. Mamati kami, Paligan, sa mapulong, Lord. Na isa niya sa pastor, karoon, Ginoo, Lord. Paligan,
Mag-focus kami na kami mo Ginoo. Amo gitutok ang mga kadalang kami mo parigat. Thank you, Jesus Christ. Ikaw ang mahayag parigat. Ikaw ang hari. Ikaw ginahari sa kasikasi parigat. Kanimo lamang ang tanan Ginoo. At ang dungog o iman pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Pag-ilang
Paligon nato ang atong Ginoong Hesukristo o ang atong nagtinganan ng Diyos. Amen. Welcome back everyone for the worship to God Almighty and the Jesus Christ. O malipayong pagbalik natong tanan sa atong pagsimba sa atong labing gamahan ng Diyos ug ni Ginoong Hesukristo. Bible says that Jesus Christ is our Lord and the true God and the eternal life. Ang Biblia nagingon ang ato ang Ginoong Hesukristo mao ang matuod nga Dios ug kinabuhing walay katapusan. Jesus Christ is teaching all of us this morning through Holy Bible. Og si Ginoong Hesukristo magtudlo kanato niining buntaga pinaagi sa balaang Biblia. So we read the Bible, Luke chapter 10, 25 to 37. Ug karon atong basahon sa atong mga Biblia, sa atong nakadalang Biblia, atong ukbon sa libro sa Lucas, kapitulo 10, 25 abot sa 37. Inya ang iduol ang usa ka matutudlo sa balaod aron pagsulay ng Hesus. Nangutana siya, matutudlo, unsa may kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing layon? Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan, ug giunsa man nimo kini pagsabot. Ang magtudlo sa balaod mitubag, igugma ang imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalagom, sa tibok mong usog, ug sa tibok mong hunahuna, ug giugma ang imong sikatawo sama sa pagigugma mo sa imong kaugalingon. Amen. Amen. Today I will share the gospel about who is the true neighbors. Ug karon ang maayong balita nga ipaambit ni Pastor kanato, kinsa man ang ato ang matuod ni isig katawo. Every people when I cannot live alone. Ay matag tawo sama nimo ug kanako dili ka mabuhi nga mag-inusara lamang. Therefore we have a neighbor one another. Ngunang naatay mga isig katawo. True neighbor make our lives blessings. Ang matuod nga isig katawo maghimo sa atong kinabuhi nga mapanalanginan. Why better neighbors make our lives miserable? Samtang ang uban nga samtang ang dili maayo isig katawo maghimo sa atong kinabuhi nga magkalisod. We have a spouse, parent and children, sibling and friend and neighbor live together. Adunay mga managtiayon, mga ginikanan, mga anak o sa ilang mga liwat, mga higala o sa ilang mga silingan nga magpusa sa pagtuyo. All of you are living in the every different cell with your embassy. Sa mga kamokaron nagpundo sa inyong tagsa-tagsa ka mga selda, kauban usab sa inyong mga kauban. So today we want to learn the truth. How can we become true neighbors? O karon ato ang hinsayran unsa ang matuod nga isig katawo. In the Bible says, a teacher of the Lord tested Jesus Christ. Diri sa Biblia, dili usa ka magtutudlo sa balaod nga nangutana og misulay kang Hesukristo. What must be done to inherit eternal life? Unsa man amay nga buhaton aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. And Jesus answered the teachers of the Lord regarding the laws. O gitubag ni Hesukristo ang matutudlo sa balaod, may tungod ra pod sa balaod. What is written in the law? The teachers of the law answered. O kung sa may nasulat sa balaod, o ang matutudlo sa balaod, mitubag. Luke chapter 10:27. Ato basahon sa Lucas 10:27. Love the Lord Ano your magtutudlo God. mitubag sa mitubag? Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalagog, sa tibok mong kusog, o sa tibok mong huna-huna, o higugma ang imong sikatawo, ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Amen. Amen. Jesus says, if you do like this one, you will live in peace. O mingon sa Jesus na kung buhaton nimo ang sama niini, magpuyo ka nga malinawon. And there's the teachers of the Lord say, Jesus said, who is my neighbor? O ang magtutudlo sa padaog ni nangutana ka Jesus, kinsa man di ay ang akong isig katawo. Jesus explained what a true neighbor is. O karon gipasabot siya ni Hesukristo kung kinsa ang matuod nga isig katawo. The parable of the man who was Lazarus. Nga adunay usa ka sampingay mahitungod sa usa ka tawo nga gitulisan. A man was going down from the Jerusalem to Jericho when he encountered the lovers.
May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gimanhigan siya, giatangan siya sa mga tulisan. He was almost dying. Ug hapit na siya mamatay. He lost every money and possessions. Ug kini nga maong tawo nawala gikan niya ang tanan niyang posisyon ug tanan niyang kwarta. And then he was very bleeding and almost dying. O kay gitulis man siya, nagkadugo siya pag-ayo ug gibayaan siya nga himalakyon. And then at that moment, a priest passed by there. O miadtong takna, adunay usa ka pari nga naatol nga miagi ni adtong dalanan. Priest was the very good teachers of the Lord in O Israel. kining pari usa ni siya ka maayo kayo nga matutudlo sa balaod sa Ginoo didto sa Israel. But he did not consider the man who was dying with the bleeding. Apan wala niya tabangi kining usa ka tawo nga himalakyon na nga nagkadugo. He was went away, another not passing by. Pinoon miagi lamang siya sa lain nga dalan. Also, the other man, a Levite, also passed by there. O ikaduha aduna po'y usa ka tawo nga libeta nga nahiatol nga miagi ni adtong dalanan. Levite was a very good ministry in the Israelites. O ang katungdanan pod sa mga libeta usa ka maayo kaayo nga katungdanan ang ilang gibuhat didto sa Israel. There are many preparing ceremonial and materials. Nga diin naghimo ni sila og kalihukan sama sa mga seremonya o uban pang mga kalihukan. Also, Levite was a very important person in the temple of the Lord in Israel. O ang mga libeta importante usab kaayo kini sila sa templo sa Israel. But when he passing by there, he saw somebody was dying with the bleeding. Well, he was passing by another nutri also. Apan sa pag-agi niya ining dalana, nakita niya nga doon sa katawo nga naghigda nga hapit na mamatay. Apan wala niya tabangi, miagi siya sa pikas dalan. The third man, Samaritan, was passing by there. O ikatulo nga tawo mo kining maayong Samarianhon nga nahiatol nga miagi ni adtong And dalana. when he saw the man who was dying with the bleeding, he approached to him. O kining Samarianhon sa pagkita niya sa tawo nga himalakyon na og nagkadugo, idungol dayon siya niya. He showed the grace and mercy to that man. O nagpakita siya og dakong kaluoy ni adtong maong tawo. He was bandaged the wounds and frying oil and wine covered all wounds. Iyang gibindahian o gibugkusan ang tanan niyang mga samay, gibubuan niya sa lana o sa pino ang iyang mga samay. Then the Samaritans took the man on his donkey and took him to an inn and care for him. O tapos niya na gipasakay niya ang maong tawo sa iyang asno o gidala niya sa balay tambalanan aron padayunon sa pag-akiman kaniya. What do you think? Among the three of them, which is the good neighbor for man who was dying? Ug sa atong paminaw, aning tulo kinsa man ang tinuod nga isig katawo niining gitulisan. The bride is expected. The bride, the man who had mercy on him. Ug ang matutudlo sa balaod niingon kaniya kadtong naluoy kaniya. Jesus told him, go and do like white Samaritans. Og si Jesus niingon kaniya busa lakaw ug buhata ang sama sa gibuhat niining Samarianhon. Now there's so many people of the world, and especially Filipinos, was loved by Satan and by the someone. Sa mga karong mga panahona, ilabi na diri sa nasod sa Pilipinas o kitang kadaghanan sa mga Pilipino, daw na isama nining usa ka tawo nga gikawatan ni Satanas o gikawatan sa usa ka tawo. Every people when I have a good mind. O matag tawo sa manimog na ko aduna gyud kitay maayong hunahuna. Especially I know that Filipino is very good. O nakabalo usab si Pastor Lee nga kitang mga Pilipino maayo gayud kaayo. Why? Because any Filipino become a better person, not good. Apan nga nung daghan man usab sa mga Pilipino ang nahimo silang mga dautan ug dili na maayo. Because of the there is the religion, Satan has stolen their spirit and mind. His spirit come to them. Tungod kay adunay usa ka rason tungod
kang Satanas, diin gikawak ni Satanas ang ilahang espiritu, ang ilang maayong panghuna-huna o giilad sila ni Satanas. That's why so many people lost their blessing and spirit their life and then very fall into the temptation. Munandagan sa mga tao ang nawadan sa ilahang panalangin o espirituhanon silang gihubuan o gihulog sila o nangahulog sila sa tentasyon. Because of the many people not follow the Jesus Christ, the Holy Spirit, but follow the trade of the Satan in their life. Kung wala, daghang sa mga tao ang wala na mosunod kang Ginoong Hesukristo ug sa iyang balaang espiritu, hinoon kadaghanan sa mga tao ilahan ang gisunod ang kamatasan o ang gitudlo ni Satanas sa ilahang kinabuhi. That's why Almighty God know very well He needed someone help for them. Muna ang labing gamanon nga Dios na sayod pag-ayo na ang mga tao na kinahanglan ug mutabang kanila. Today we have to learn who can help us. Ug karon ato makatunan kinsa ang makatabang kanato. Here is the one man, our Lord Jesus Christ, they came to the world to help and supporting and provide what we need. O kadto na lamay usa katawo nga mao nga si Ginoong Hesukristo nga mianhi dinhi sa kalibutan ug siya usab ang motabang nato ug mosuporta sa tanan natong gikinahanglan. When you believe in the Lord Jesus Christ, our Savior, you will be saved. You will be live very happiness, enjoying life. Kung imong tuuhan si Ginoong Hesukristo isip imong manduduwas, ikaw maluwas ug magpuyo-gayod nga malipayon na ang kinabuhi. Because Jesus Christ came to the world to save the whole kind of sin for all people of the world. Tungod kay si Hesukristo niani siya diri sa kalibutan aron luwason niya ang tanang mga makasasala dinhi sa kalibutan. Bible says there is no other name salvation of our souls. Sumala sa giingon sa Biblia, wala na ila ay ngalan na makaluwas sa atong mga kalag. Jesus Christ came to the world as a good Samaritan. O sa Hesukristo, munang sa Hesukristo miani siya sa kalibutan daw usa ka maayong Samarianhon. Jesus Christ wants to take care of your life, your family, your friend, yourself and yourself. Gusto ni Ginoong Hesukristo nga atimanon ang atong kinabuhi, ang atong mga pamilya, ang atong mga silingan, bisan ang atong mga kauban sa atong mga salida. Because Jesus Christ had a compassion on all of you and I and help all of us. Tungod kay si Ginoong Hesukristo, naluoy siya kanatong tanan ug ganahan ni Jesus na tabangan kitang tanan. Bible says Jesus was born in it led 2,000 years So, ago. ang Biblia nag-ingon nga si Ginoong Hesukristo natawo siya dito sa lungsod sa Bethlehem 2,000 katuig na kapin ang milabay. Then Jesus was conceived by the Holy Spirit, not by man. Ug kini si Hesukristo gipakatawo pinaagi sa gahom sa balaang espiritu ug dili pinaagi sa tawo. This was a very important miraculous signs by the will of God Almighty. Ug kini importante gayud kaayong milagro nga nakita pinaagi sa kabubuton sa labing gamhanan nga Dios. That's why Jesus Christ conceived by the Holy Spirit to save the whole skin of the world. Munang gipakatawo si Ginoong Hesukristo sa gahom sa balaang espiritu aron iyang luwason ang tanang mga makasasala nga katawhan sa tibuok kalibutan. Bible says in Matthew chapter 1 verse 21. Ang Biblia nag-ingon atong abrihan sa atong mga Biblia Mateo kapitulo 1 bersikulo 21. Manganak siya batang lalaki ug nganli siya Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Amen. Amen. Jesus came to the world to save the whole sinner, replacing all our uncleannesses. Si Hesukristo miani siya sa kalibutan aron luwason ang tanang mga makasasala ug aron iyahatang ayuhon gikan sa atong pagkahugaw. That's why Jesus Christ crucified himself on the cross and died. Unang si Hesukristo nagpalansang siya dito sa cross ug namatay. Jesus came to the world to fulfill the law of God. Si Jesus miani siya sa kalibutan aron matuman ang kabubuton sa Dios. According to the law of Moses, without shedding blood, there is no forgiveness
holy sin. Kay sumala sa balaod ni Moises, gawas kun kini kapaagasan og dugo, dili gayud mapasaylo ang sala. That's why Jesus Christ said his blood on the cross, covered all our sinful letter by his blood. Mao nang gipaagas ni Jesucristo ang iyang dugo dito sa cross aron nga matabunan ug mahugasan ang tanan natong pagkamakasasala pinaagi sa iyang dugo. My Bible says there is a power in the blood of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, for make new people. Ay ang Biblia nag-ingon nga adunay gahom sa hamili nga dugo ni Ginoong Jesucristo sa pagpasaylo sa mga sala ug paghimo kanila nga bag-o nga tawo. I was the greatest sinner and many mistakes. O kaniadto usab-usab kuno ka makasasala og daghang mga nabuhat nga dili maayo si pastor. But when I was believing Jesus Christ as my Savior, Jesus touched my heart, sent me the Holy Spirit. Apan sa diya nga iyang gidawat si Ginoong Jesucristo isip iyang bugtong o personal nga manduluwas, ang labing gamhanan nga Dios ihikap ang iyang kasing-kasing ug gipadala diya kaniya ang balaang espiritu. After that, I have set free my life from the all kind of transgression and sin. Manang tapos niya na nahimo na siyang gawasnon sa iyang kinabuhi, nahimo na siyang gawasnon gikan sa pagpakasala ug sa mga kapakyasan. Likewise, when you receive the Holy Spirit, you will be set free your life, even though your body stay in the prison tent. Ug sama ni ini ako natong dawaton si Ginoong Jesucristo, mahimo kitang gawasnon nga bisan tuod ang atong pisikal nga lawas dapat dinhi na bilanggo. You can rejoice in the Lord continually, like me, like Apostle Paul, like the Aries. O makahimo na ta sa diha sa espiritu nga magmalipayong pag-ayo sama ni Pastor Lane, Apostolos Pablo ug sa tanan nga mga katawan sa Dios. We like to live like this world. Gusto ba kita nga makasinati og kinabuhi nga sama ni ini? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kung dahigo na atong buhit nga Dios. Our God is very good. He sending His Spirit to all people. Ang atong Dios maayo gayud siya kaayo dihang ipadala iyang espiritu sa tanang katawhan. I pray and hope all of the members of the provincial jail receive the power of the Holy Spirit of God. Amo na nag-ampog naglaom si Pastor Lee nga kitang tanan nga naa dinhi nga mga miyembro makadawat gayud kita sa balaang espiritu nga mao ang gahom sa Dios. Why so many people cannot overcome the sin and cannot overcome the evil desire in their life? Anong dagan sa mga tao ang dili gyud makalikay sa pagpakasala o dili nila malikayan nga magpatong og daotang tinguhan sa ilang kinabuhi? Because they have no power. Tungod kay wala sila'y kusog or wala sila'y gahom. Always Satan wants to deceive all of us, and the Satan will give us the wrong mind, drinking, gambling, drug, and smoking like we have to us. Sama nga sa Satanas kanunay nga moduol ka nato og limbungan kita niya sama sa pagbuhat og pagpakasala sa pagpanigarilyo, sa paghubog-hubog, sa pagsugal ug sa paggamit og dili maayo nga mga droga. All this like this come from the Satanism, not from the God Almighty. Ug ang mga buhat kasama ni ini dili kini gikan sa Dios o dili gikan ni Satanas. But most of the people cannot overcome this world. Ug daghan sa mga tao ang dili gayud makalikay ni ini. That's why they make a mistakes and sin and trouble. Muna nagpadayon sila og buhat ani nga sala, nakahimo sila mga kapakyasan ug nakahatag sila kasamo. That's why I tell you the truth. You must receive the power of God Almighty to overcome the Satan's scheme. Kung muna sultian ni Pastor sa kamatuoran na kinahanglan natong dawaton ang gahom sa Dios nga mao ang balaang espiritu aron ato nang mabuntog ang mga limbong ug bitik sa yawa. And you will become a very good person in the Philippines. Kung mahimo na ta mga maayo nga katawhan dinhi sa atong nasod sa And Pilipinas. then your family, your friend, your neighbor will rejoice with you together. Ug kini atong mga pamilya, atong mga higala, atong mga paryente o mga isikatawo, malipay sila pag-ayo sa atong kababuhan. The Bible teaching us how
can we overcome this dual situation? So ang Biblia nagtudlo kanato kung unsaon nato aron malampusan nato kining mao nga kahimtang. Bible says in Acts chapter 1 verse 8. Ang Biblia nagaingon sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 8. This verse, before Jesus ascended into heaven, Jesus teaching his disciples. O kini nga bersikulo sa wala pa mo sa Jesus sa langit iyang gitudluan ng iyang mga disipulo. We'll read the Kung Bible. karon atong basahon, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimong kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, Samaria ug sa tibuok kalibutan. Amen. Amen. You will receive power when the Holy Spirit come upon to your life. Kung makadawat kita gahom kung ang balang Espiritu moabot na sa atong mga kinabuhi. The Spirit of God is the gift of God Almighty freely given us. Ang balang Espiritu mao kini ang gasa sa labing gamhanan nga Dios ug libre kini nga iyang ihatag dinhi kanato. When you repent, return to the Lord of God Almighty from the heart, the Holy Spirit will come to your life. Kung mo-desisyon na ta nga atoan ng walaon ng atong pagkadautan, mo-desisyon na ato itugan ang atong mga sala ug mobalik ang Ginoong Hesukristo sa pinasingkasing, ihatag niya ang balang Espiritu sa atong kinabuhi. When you're reading Bible, when you're writing Bible, meditate the Bible continually, you will be filled of the Holy Spirit of God. Kung padayon ta nga magtuon o magbasa sa Biblia, magsulat sa Biblia o padayon nga magampo, kitang tanan mapuno gayod sa balaang Espiritu sa Dios. And you can realize something when you have done very wrong and mistakes. O dinha ato nang maamguhan kung unsa di ay mga sala o mga dili maayong binuhatan ang atong nabuhay. And you will confess with the mouth and the Holy Spirit come to your life suddenly from heaven. Kung makahimo na ta sa paghinulsol sa atong mga sala, pinaagi sa atong mga ngabil o sa kalit, ang balang Espiritu nga gikan sa langit mokunsad sa atong And the kinabuhi. Spirit of God can dwell in you and He will speak in you tongues through your mouth. Kung ang balang Espiritu mosulod o mupuyo sulod kanimo ug makahimo siya sa pagsulti ug lahi ka pinulungan gamit ang imong ngabil. You will become a very different another person. O pag mahitabo mahimo na kang lahi kaayo nga tawo. Which means you will become a new creation, new people. Kasabot mahimo na kang bag-ong binuhat ug bag-o na ang imong pagkatawo. Because the Holy Spirit can dwell in you and can help you your life. Tungod kay ang balang Espiritu magpuyo naman sulod kanimo ug siya na ang motabang sa imong kinabuhi. The Holy Spirit is overing all allowed to make the provincial jail now. Gani karon tak na ang balang Espiritu naa dinhi sa bilangguan ug naglibihok ug naglibot-libot siya. All of you can receive the power of God and the Holy Spirit. Kitang tanan makahimo pagdawat sa gahom sa Dios ug sa balaang Espiritu. And then you will become a very different, another person, very good Samaritan. Ug mahimo na tang lahi ug maayong nga tawo ug daw mahimo tang sama nining maayong Samaritanhon. Because the Holy Spirit come to us and cleansing our uncleanness from the heart. Ug ang balang Espiritu mokunsad kanato ug iyang limpyuhan, hinluan ang atong pagkahugaw sa atong mga kasing-kasing. And then we rejoice in your life and praise God and continually you can go back to the Holy Bible. Ug sadya nga malimpyo na ang atong kasing-kasing, magmalipayon na ta pag-ayo diya sa Ginoo, padayon nga magdayeg ug mobalik na ta sa pagsunod sa Biblia. Apostle Paul also compares it likewise, Ephesians chapter 2 verse 1. O si Apostoles Pablo ni sugid usab og sama niini ug atong basahon sa libro sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 1. Kung naa na atong basahon, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Amen. Amen. As for you, you were there in the places and the seas, but Jesus could alive your life to make new people. Ang bisan tuod kaniadto patay kita tungod sa atong pagkadautan ug sa atong pagkamakasasala apan si Ginoong Hesukristo makahimo sa pagpadbo nato ang mahimo kitang bag-ong katawhan. It is the time for us to become good as well. O mao na usab mao na kini ang takna alang kanato nga mahimo usab kitang mga maayo. You can doing good very well. We look after our neighbor in need. We can help to each
teaching others. Makabuhat kitag maayo nga pinaagi sa pagtan-aw nato sa atong mga isig katawo nga nagkinahanglan. Bible says in Matthew chapter 25, 35 to 36. Ang Biblia nagingon sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 35 abot sa 36. Kung naa na atong basahon, kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Verse 40. Diri sa versikulo 40, unya ang hari nito bagkagila. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos nining ako mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. If you are doing good for one another, your friend, it is the good for Jesus Christ. Kung mabuhat kitag maayo sa atong mga isig katawo, sa atong mga higala, atong kinigibuhat kang Hesukristo gayon mismo. Let us show mercy and love, not with what we lack, but with what we have. Nang atong ipakita ang kaluoy ug ang atong gugma dili sa mga butang nga nakulang kanato, kundi sa mga butang nga ania kanato. We have something to eating and drinking material something. Kung naatay pagkaon, naatay mga butang, We can study step by step, little by little. pwede na ito kining ipaambit sa uban sa ginagmay or sa ginay-ginay. And then Almighty God will help you to achieve from Heavenly Kung ang Father. labing gamanan nga Dios mutabang gayud kanato o mupanalangin kanato sa hilabihan gikan sa langit nun nga amahan. All of you can become a good Samaritan, good neighbors. Kitang tanan mahimutang usa ka maayo nga Samarianhon or maayo nga isig katawo. You can help some evil people, somebody's dying, you can pray for, you can help them. Pwede tang makatabang sa ato mga isig katawo, ilabi na ni ato mga tawo nga mga walay gitaon o kato mga tawo nga hapit na mamatay, pwede na to silang ampuan. For this work, you must study Bible, writing Bible, memorize Bible, and pray continually. Aron mabuhat nato kini kinahanglan na natong tun-an ang Biblia, padayon kita nga magbasa sa Biblia, magsulat sa Biblia ug padayon usab nga magampo. And then you will listen to the powers, surely, and then you will be changing your lifestyle. O makadawat gayud kita sa gahom ug sigurado nga mabag-o ang ato ang pagkinabuhi. And every people welcome you when you come back to your hometown. O puhon sa diya nga makalaya na ta o mapauli na ta sa ato mga tasatagsa ka mga tinianan, malipayon nga mudawat ang mga atong pamilya ug atong mga isig katawo nato. I pray always all of you someday will release from the provincial church. O kanunay gayud nga nag-ampo si Pastor Lee alang kanatong tanan nga puhon unta kitang tanan makalaya na dinhi sa When bilangguan. the release, what shall you do? Ug human sa kung kamo makalaya na ako sa inyong buhaton. If we change in this area, during the worship service and writing Bible, praying continually, you will become a new people, new creature. Kaya kung dinhi samtang nabilanggo ta o mabag-o ta pinaagi sa pagtuon sa Biblia, pagbasa sa Biblia, pagsulat sa Biblia o pagpadayon sa pag-ampo, kitang tanan mahimo gayong bag-o ug maayo nga Kristohanon. Every company will welcome you very well. Matag kumpanya or atong mga trabahoan, malipayon sila nga mo dawat kanato. Our life changing is very important. If it's not changing, long mind, long heart, no one can confuse. Ang atong pagbago or atong pagbinago importante kaayo kay kun ang mga tao makabalo nga atong kinabuhi wala pa mabago, ang mga tao mahadlok na mo dawat kanato. That's why important is that through the worship service, we can change it. We can change all our old attitude to the new attitude. Munang importante kaayo kini nga panahon sa atong pagsimba, atong bag-ohon ang atong mga kinaiya gikan sa daan nga kinaiya ngadto na sa bag-o nga kinaiya. That's why I tell you the church, correspond your long habit, long attitude on the cross with the Jesus Christ. Kung muna sultihan ni Pastor Lee karon nga ato nang ilansa nga atong mga dautan ug dili maayong mga kinaiya sa cross ni Ginoong You Hesukristo. can pray very simple prayer. Lord Jesus Christ,
I am very weak in this. O makahimo ta sa pag-ampo, sa simple kayo nga pag-ampo, ang Ginoong Hesukristo, huyang kaayo ako. Come Lord Jesus Christ, please help me. I want to crucify my wrong habits. Dali, Ginoong Hesukristo, ug tabangi ako, tungod kay gusto kong ilansang ang akong mga sayop nga mga kinaiya o pamatasan. We can pray very simply. Come Lord Jesus, please help my life. Makahimo ta sa pag-ampo ng Ginoong Hesukristo, dali ug tabangi ang akong kinabuhi. The Lord God and Jesus God will surely help you. Ang Ginoong Dios, si Ginoong Hesukristo, sigurado gayud nga motabang ka nato. You can love one another when you change this. O sadya nga mabag-o na ta, makahimo na ka sa paghigugma sa atong mga isig katawo. Amen. Amen. Love is the greatest Christian culture. Ang gugma mao ang pinakadakong hiyas sa mga Kristohano. When we love God and our neighbor and ourselves, we receive the abundant salvation and blessing. Ito na itong higugmaon ng Diyos ug ang atong mga isig katawo sama sa pagkaugalingon, makadawag gayud kita gilabihan sa dakong abundansyang panalangin. Almighty God desire that you do what you feel to be possessive and joyful. Ang napinggamhanan nga Dios nagatinguha kanimo nga imong gamiton ang imong naangkon karon uban sa kalipay. Some of you have a very good talent. You can available for the glory of God and worship. Ang uban ka nato aduna nay maayo kaayong mga talento ug atong gamiton kini alang sa kahimayaan sa Dios. I tell you the truth, never waste your time in this area. Usapian ta ni Pastor sa kamatuoran nga dili nato usikan ang atong mga oras dinhi ining dapita. You can available your time and money, everything for studying Bible, faith continually, and loving one another. Muna atong gamiton ang atong mga oras, atong mga talento, atong kwarta alang sa kahimayaan sa Ginoo, alang sa paghigugmaay sa matag usa. And then you will be blessed, very another person become another person. Kung kita mapanalanginan gayon ug mahimo na tang lain ug bag-o na nga tawo. So you will enjoy your life very much with the Lord Jesus Christ. O magmalipayon na ang atong kinabuhi kauban sa atong Ginoong Hesukristo. In this area, you stand and go and some other people is very suffering and difficult at times. Sa mga dinian ning dapita, siguro adunay mga kauban nato sa atong selda, ang atong mga higala nga nagkalisod sila pag-ayo karon. Okay, talking about help to them. Pwede ta nga ato silang susihon o pwede nato silang tabangan. We can ask to God Almighty, how can I help one another and friends? O mangutana ta, mag-ampo ta sa labing kamanan nga Dios kung unsay angay natong buhaton aron nga makatabang kita sa atong mga kauban ug sa atong mga higala. Our God will give you idea and wisdom from heaven. O sigurado ang atong Ginoo maghatag nato og bag-o, maghatag nato og kaalam nga gikan sa langit. I hope and pray all of you receive the power of God and the Holy Spirit. Kung nag-ampo og naglaom si Pastor Lee nga kitang tanan makadawat sa gahom sa Dios ug sa balaang espiritu. I bless all of you in the name of the Lord Jesus Christ. Karon nagapanalangin si Pastor kanatong tanan sa balaang ngalan ni Hesukristo. Let us pray. Father God, thank you, Lord, for giving us the wonderful days of worship to God Almighty. We have a holy communion service. We will eat the body and the blood of Jesus Christ and find peace. Help all of us and join for the holy ceremony. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. May the Lord